Nawa po nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. At sa hapon po na ito, muli po tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At nung nakaraang linggo nga po, pinag-aralan po natin yung 10 daily duties of Christians. Yung mga araw-araw na alituntunin o gawain, trabaho ng mga Kristiyano. Ngayon po, bago po tayo magsimula at ipagpatuloy ang Bible study sa oras na ito, naanyayahan ko po ang bawat isa, tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, tinataas namin sa iyo ang Bible study dito sa Rema Pills. Malaya kang kumilos sa bawat nanunood sa live na ito. Salamat po, Ama. Hinihiling po namin buksan mo ang aming mga spiritual senses. Holy Spirit, ikaw po ang malayang maging teacher namin sa oras na ito. Gamitin mo ang iyong abang lingkod at ikaw, O Lord, ang mag-glorify sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So magandang hapon po muli sa bawat isa. So i-recap lang po natin yung mga pinag-aralan po natin nung nakaraan. So number 1, sabi niya pong ganon, 10 daily duties of Christians, yung prayer. Yan. So mahalaga po na nagagawa po natin ito palagi. Hindi lang minsan, kundi palagi. So number 2, take up daily cross. Pangatlo, continue in one accord. Na napakahalaga po talaga yung pagkakaisa sa ating simbahan, sa atin po bilang mga mananampalataya. So pang-apat, teach. Napakahalaga po na itinuturo natin ang salita ng Diyos bilang isang Kristiyano. Pang-lima, win souls. Yan, isa po itong programa ng simbahan natin, ang mag-soul winning, ang mag-share ng gospel sa mga tao, especially sa mga unbeliever. Amen po. So number 6, yung duty natin bilang mga Kristiyano ay preach Jesus. Yan. So number 7, search the scripture. Kailangan pinag-aaralan po natin ang salita ng Diyos bago natin ito ituro sa iba. So number 8, discuss scriptures. So ilan po ito sa mga napag-aralan po natin noong nakaraang linggo na pinapaalala po sa atin bilang mga Kristiyano, bilang tunay na Kristiyano, kailangan lagi po natin itong ginagawa. Sabi niya pong ganun dito, daily. Ibig sabihin, hindi sometimes, hindi minsan lang, kundi araw-araw natin ito. Ibig sabihin, naging habit na natin yung mga bagay po na ito, yung mga tinuturo po sa atin. At ngayon po, ipagpatuloy po natin yung number 9. So, number 9 na daily duties of Christians. So, number 9 na po tayo. Sabi nga pong ganun dito, carry responsibility. Sabihin po natin sa katabi natin, carry responsibility. So, dito po sa 2 Corinthians chapter 11, verse 28, makipagbukasan po kayo sa akin sa Pangalawang Korinto chapter 11 verse 28. Yan, basahin ko po dito sa mabuting balita. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Sabihin po natin ulit sa katabi po natin, inaalala. Yan, ibig sabihin ng inaalala, lagi. Amen po. Inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia, ang simbahan, ang responsibility. Sabi nga dito, carry responsibility. Doon po sa Amplified Version, ang sinasabi niya po, concern. Ipakita natin araw-araw yung concern natin sa bawat gawain ng Panginoon. Ang Diyos po ang nagtatag ng ating simbahan
At ang sabi nga pong ganun dito, carry responsibility. Magtulungan po tayo. Siyempre po, yung nanggagaling sa puso natin. Amen po, ginagawa natin ang lahat ng ito, ang mga duties na ito, hindi dahilan sa gusto lang natin, kundi dahilan sa mahal natin ang Panginoon. At ito po ay isang pribilehiyo na mapaglingkuran natin ng Diyos. Ang sabi nga pong ganun dito, bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Amen po. So, napakahalaga na nandun yung response natin, nandun yung concern natin sa mga kasamahan natin sa gawain ng Panginoon. Amen. So, nung nakaraang linggo po, na-discuss po sa atin ni Pastor Boy na malalaman mo na ikaw ay lumalago na kapag nakikita mo na yung pangangailangan ng simbahan. Amen po. Kapag naiisip mo na yung gawain ng simbahan, yan, naiisip mo nang maglingkod sa Panginoon. At alam niyo po, dito po sa number 9, carry responsibility, magagawa lang po natin ito kapag punong-puno tayo ng compassion at pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Amen po. So, ulitin ko po ulit, number 9, carry responsibility. So, number 10 po tayo. Sabi nga pong ganun dito sa number 10, na 10 daily duties of Christians, exhort one another. Ulitin ko po ulit, exhort one another. Dito po sa Hebreo chapter 3 verse 13, makipagbukasan po kayo sa akin sa Hebreo chapter 3 verse 13. Basahin ko po dito sa Mabuting Balita. Yan, makipagsabayan po kayo sa akin. Dito po sa Hebreo chapter 3 verse 13, sabi niya pong ganun dito, sa halip magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sino man sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan. Yan, kung tayo po ay may katabi, yan, sabihin mo sa kanya, magpaalalahanan. Lalo po sa mga panahon po natin ngayon, marami tayong mga kapatid na nanlalamig. Kailangan po natin silang paalalahanan. Bilang isang Kristiyano, ito po ay duty po natin, magpaalala. Kaya nga po tayo nagpa-follow up and visitation. Kasi ito po ay pinapaalala natin ang gawain ng Panginoon. Dito po sa New Living Translation, basahin ko po sa English, sabi niya pong ganun dito, you must warn each other every day. Yan, ibig sabihin pala ng pagpapaalala, ito po yung warning, babala. Yan, wina-warningan natin yung mga tao, yung mga kasamahan natin. Sabi niya dito, you must. Ibig sabihin, kailangan. Amen po. So, trabaho natin bilang mga Kristiyano, sabi niya dito, you must warn each other every day. Paalalahanan ang bawat tao, yung mga kasamahan po natin. Sabi niya po dito, as long as it is called today. Today, sabihin mo sa katabi mo, today. Sabi niya, so do not, none of you will be deceived by sin and hardened against God. Sabi niya dito sa panglas po, sa number 10, exhort one another. Ibig sabihin po, magpaalalahanan sa bawat isa. Kailangan po natin ini-encourage, pinapaalalahanan yung mga kasamahan po natin. Ito po yung mga duty, ito po yung trabaho po natin bilang mga Kristiyano. Amen po. So, sabi niya pong ganun dito, magpaalalahanan ang bawat isa. Hindi lang minsan, kundi araw-araw. Mapaalalahanan po natin yung mga kasamahan natin. Amen po. Ang sabi niya nga po sa Philippians chapter 1 verse 3, nagpapasalamat ako sa Diyos sa tuwing naaalala ko kayo. Amen po. Yan, so puntahan natin sila, paalalahanan natin sila, lalo na po sa mga panahon po natin ngayon. Amen po.
So, ulitin ko po ulit, sabi niya dito, 10 daily duties of Christians. Number 9, carry responsibilities. Ibig sabihin po ng carry responsibilities, nandun yung concern natin sa gawain ng Panginoon. Nandun yung concern natin sa pagsuporta sa gawain ng Diyos. At gawin po natin ito with love and compassion. Amen po? Hindi yung nabibigatan tayo, kundi gawin natin ito na may pagmamahal. So lastly, number 10 po, exhort one another. Ibig sabihin po, sinasabi ng Hebrew chapter 3 verse 13, magpaalalahanan ang bawat isa. Paalalahanan po natin ang bawat isa. Bakit po? Kasi sabi niya pong ganun, upang ang sinumang sa inyo ay hindi madaya. Amen po? Upang ang bawat isa sa atin ay hindi madaya. Hindi tayo maloko. Yan, kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos at kailangan natin paalalahanan yung mga kasamahan po natin. Amen po? So, at maging alipin ng kasalanan. Amen? So, sabi niya po dito sa number 10, magpaalalahanan po ang bawat isa sa atin. Amen? So, napakahalaga po na tayo po ay nagpapaalalahanan. Naalala ko po dati nung ako po ay hindi okay sa simbahan, dumating po sa point na nawala po ako sa church. Glory to God kasi may mga kasamahan tayo na sila ang nagpapaalala sa akin ng mga panahon na okay po ako sa simbahan. At yun po ang driving force para ako po ay makabalik ulit. Yan, hindi po ganun kadali pero glory to God kasi alam ko po na pinagpipray po nila ako. Kahit hindi po nila sa akin sabihin, alam ko pinagpipray nila ako kaya po ako nakabalik sa gawain ng Panginoon. Amen. At naalala ko po noon, dahilan sa hindi na nga po ako nakakapunta ng church, may mga kasamahan po tayo na pumunta po sila at kinalop ako, kinamusta lang ako, ganyan. Pero sobrang laking naging impact po sa akin yung effort na ginawa nila. Ano po bang gusto ko pong i-point sa part na ito? Mahalaga yung presence natin, mahalaga yung ipakita natin yung pag-aalala natin sa mga kasama po natin. Amen po? Ipaalala natin yung ginagawa nilang paglilingkod noon. At yung kabutihan ng Diyos, higit sa lahat, kung paano tayo inabot ng Panginoon. Amen po? So, sa hapon po na ito, 10 daily duties of Christians. Number 9, carry responsibility. And number 10, exhort one another. Nandun yung concern, nandun yung pagmamahal natin, pagpapaalala natin sa bawat isa. Amen po. So, God bless po at mag-ingat po tayong lahat. Sige po, minsan pa tayo po ay yumuko at manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, maraming salamat sa privilege na ito. Dalangin po namin, Panginoon, magawa namin araw-araw yung trabaho na ito. Hindi lang ito dahilan sa trabaho, kundi ito ay pribilehiyo na mapaglingkuran ka namin. At ginagawa namin ito dahilan sa mahal ka namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa opportunity na mapaglingkuran ka namin. Ipaalala mo sa amin, O Diyos, ang mga pangako mo na naitanim sa aming mga puso at isipan. Salamat po, Ama. Ingatan at pagpalain mo ang bawat nanonood at manonood pa sa Rema Pills live na ito. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So God bless po ulit sa bawat isa po sa atin. Have a blessed Monday po.